Hello po mga manay! Welcome sa ating kusina. Ngayong araw po samahan niyo ako dahil magbe-bake ako ng mocha cinnamon cookies na chewy, moist at napakasimple lang na mga sangkap na kailangan natin dito. Madali lang din sundan kaya the best tong pangregalo, pangbenta at syempre pwedeng-pwede niyong ipang-stock. Kaya naman tara na, atin ang umpisahan. So dito, ito po, nakaredy na yung mga kailangan kong sangkap. Unang-una, meron ako ritong 2 cups ng all-purpose flour. Pwede kayong gumamit ng 3rd class na harina po. Kakailanganin din natin dito ng half teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng baking soda. Then, meron tayo ditong 1 tablespoon ng cinnamon powder. At gagamit din tayo dito ng soft butter. So, ito po ay tumitimbang na 225 grams. Then, syempre, kailangan yung unsalted na. 2 piraso ng medium size ng egg. Sasamahan din natin yan ng 2 1/2 cup ng brown sugar and dark brown sugar. Paghaluin nyo na lamang po, nasa inyo kung ano yung mas gusto nyo mas marami dyan. Then, meron tayo ditong 1 tablespoon ng mocha flavor aid. Ang gamit ko ay Bakersfield. So, ito yung magbibigay ng aroma na may pagkakape. At hindi mawawala, maglalagay tayo ng ating white chocolate compound. Gamit ko ay Bakersfield. So, napakasarap nito para sa ating cookies. So, dahil okay na yung ating mga sangkap, so dito meron akong isang malaking lagayan para makapaghalo tayo ng mas maayos. Then, inuna kong nilagay yung ating butter. Ngayon, kung ang gagamitin niyo po ay yung salted butter, so huwag na kayo maglagay ng asin. So, ito po kasi ay unsalted butter. Then, i-melt nyo lamang po. At isusunod ko nang ilagay ay yung pinaghalong dark brown sugar and light brown sugar. So, bakit ako naglalagay ng dark brown sugar? Kasi para po mas moist yung ating cookies. Pero kung wala kayo neto, example, puti lang na asukal lang meron dyan kayo sa bahay, pwede rin naman po yun. Pero masarap talaga kapag dark brown sugar yung ilalagay natin sa ating cookies. So, bali dito nakikita nyo, hahaluin lang natin to gamit ko yung aking spatula. Para po mag-mix ng maigi yung ating butter and yung sugar. Isusunod na rin natin, ilalagay na natin ang asin. Para naman po hindi nakakaumay. At ilagay na rin ang 2 piraso ng itlog. So, sairin natin yan, syempre, para walang sayang. Then, pwede kayong gumamit dito ng hand mixer. Pwede rin po kayong gumamit ng stand mixer. So, nasa inyo. Pero kung wala, pwede naman po na ganito, yung pinapakita ko sa inyo na procedure para po nakakapag-exercise din tayo ng ating braso. So, halu-haluin lang natin. Then, kapag okay na, maglalagay ako dito ng ating mocha flavor aid. So, 1 tablespoon lang mga manay yung aking lalagay na flavor aid, na mocha flavor. Para yung lasa niya, may aroma na nag-ahalo yung aroma ng cinnamon at mocha na, alam mo yun, nag-aamoy kape. Then, haluin lang po natin. Nakaka-enjoy to mga manay kasi itong recipe natin, pwedeng-pwede nyo po itong i-stack kasi tumatagal po ito kahit 3 buwan sa room temp. Basta yung talagang hindi siya naiinitan. At napakasarap kasi, napaka-moist nito. Then, maglalagay na tayo ng ating cinnamon powder na 1 tablespoon. Then, mix lang ulit natin. Yung aroma kasi ng cinnamon powder mga manay, ang bango no? Lalo na kapag binibake na, talaga namang kumakalat sa kusina ko yung amoy. Then, halu-haluin ko lang po ng maigi. Kung gagawin nyo itong pang negosyo, doblehin nyo lamang po itong recipe na aking pinakita. So, dahil halo na, set aside muna natin to. Then, kunin ko yung ating ito yung 2 cups na all-purpose flour. Paghahaluin muna natin kasama yung ating baking soda. So, halu-haluin ko lang. Then, kapag nahalo na natin, kasi hindi to pwedeng hindi natin hinalo. Dahil may tendency na mamaya magpurong baking soda yung inyong matikman, mapait po yun. So, dito kukunin na ulit natin yung ating tinabi kanina. So, wag nyo pong ilalagay lahat. Lagi ko naman pinapakita na hatiin nyo sa 2 o 3 para po mahalo nyo ng maayos. Dahil may tendency kasi na kapag nilagay kagad natin lahat isang buhusan, yung ating harina, magkamay ng buo-buo at hindi maging maganda yung texture ng ating cookies.
So, hinahalo ko lang hanggang sa ma-absorb yung harina na ating nilagay. Kapag tingin nyo okay na, saka natin ilalagay yung natitira pa na harina. So, buhos na natin to lahat. Ayan. So, gumagawa ako nito mga manay para po pag nagki-crave yung aking mga chikiting, yung mga bata dito sa bahay, meron silang makukutkot. Tapos, minsan binabaon din nila sa school. Kasi, eto, ano ba yun yung pwedeng mong bitbitin, pwedeng pambahon, pwedeng pang merienda, pwedeng pang regalo. Kasi hindi naman siya mahirap gawin. So, hinahalo ko lang ng maigi. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung kanyang texture, napakalapot, no? Hindi siya yung parang dough na matigas. So, eto mga manay, okay na po yan. Kasi eto mamaya ay ating ilalagay sa chiller bago tayo mag-scoop para makuha natin ng maayos dahil yan po ay madikit. Dahil ito nga po ay moist cookies. Then maglalagay na tayo dito ng ating white chocolate. Ang gamit ko ay Bakersfield. Mga manay, napakasarap nito. Sasamahan ko pa to ng walnuts. Yung walnuts natin, optional yan. Pwede kayong gumamit ng almond slice. Pwede rin ng ang nuts. Yon. Kung ano yung available dyan sa inyong bahay, pwede rin naman. Kung wala, pwede rin kahit wala. So, pag nahalo na natin, nagtabi po ako ng konting white chocolate at walnuts para po mamaya po pag nag-bake tayo, may ilalagay tayo sa ibabaw. So, once na okay na to, ang gagawin natin, lagay muna natin sa ating chiller na mga at least 20 to 30 minutes bago tayo mag-scoop. Siyempre, tanggalin natin yung mga sumasabit ngayon sa ating panghalo dahil sayang yan. Okay. Scrape lang natin yung palibot para mapunta lahat sa gitna. Then, lalagay ko muna to sa ating chiller at balikan natin makalipas ang ilang minuto. Ngayon po, makalipas po ang 30 minutes sa ating chiller. Kung mapapansin nyo, tumigas na yung pinaka-dough ng ating cookies. So, pwede kayong gumamit ng ice cream scooper. Pwede nyo rin pong timbangin into 50 grams, 100 grams para po pare-parehas ang laki at bigat. Bibilugin natin to bago tayo maglalagay ng toppings sa ibabaw. So, maglalagay tayo ng white chocolate, then yung ating walnut sa ibabaw. Ganyan, para po kapag binake natin to, maganda po yung kanyang itsura. Meron siyang topping sa ibabaw. Then, nakaready ng aking tray. So, yan, bibilugin ko lahat. Para po, mamaya, pagtapos natin maglagay ng chocolate, then yung ating walnuts, ilalagay natin to sa ating freezer. So, ipipreser natin to ng mga 1 hour siguro bago natin to i-bake. Ito mga manay, magandang pang negosyo to kasi hindi nyo naman to kailangan i-bake kaagad lahat. Kapag may tira kayong ganitong dough ng inyong cookies, basta bilugin nyo lamang po, tapos lagay nyo sa isang closed container, ilagay sa freezer, tumatagal to kahit 3 buwan. Tapos kapag halimbawa nagki-crave kayo, saka lang ninyo i-bake, then ayun na, meron na kayong moist na cookies. No need na po na kapag sobrang tigas galing sa freezer, i-room temp ninyo bago nyo ilagay sa oven na. Direkta na po, kahit po matigas yan, direkta na natin ilalagay yan sa ating oven na naka-preheat para po kapag naluto siya, maganda po yung itsura. So, dahil okay na to, nakagawa na ako ng first batch natin. So, ilalagay ko to sa ating freezer na mga 1 hour para po makapag-bake na tayo mamaya. So, eto na mga manay. Ayan, kita nyo naman, napakatigas na ng ating cookies, oh. Nahawakan ko na siya, hindi na siya yung malambot. And, ready na natin yung ating baking tray. Naglagay ako ng parchment paper para matanggal ko siya ng maayos. At wag nyo pong pagdidikit-dikitin dahil yan po mamaya kapag binik natin ay matutunaw po yan. Para hindi naman siya yung totally na magdikit-dikit yung ating cookies. Naka-preheat yung aking oven sa 200 Celsius ang init. Ibibake ko lang po ito ng 15 minutes. Depende po sa laki, kapal ng inyong cookies na ibibake. So, kailangan po i-check din po natin.
At dito makikita nyo habang tumatagal, umaandar yung minuto ng ating pagbibig, napakasarap pagmasdan na unti-unti pong naluluto itong ating napaka-moist, crunchy sa ibabaw na cinnamon mocha cookies. Makalipas ang 15 minutes, pwede na natin hanguin. So ganito yung kanya magiging texture mga manay. Moist po yan sa loob, then crunchy po yung sa labas niya. Ngayon, kung gusto niyo naman na malutong lahat, add po kayo ng ilang minuto. Gawin niyo pong 20 to 25 minutes, pero gawin yung 180 Celsius ang init ng inyong oven. So, eto na. Ready na ang ating mocha cinnamon cookies. Grabe mga manay, ang bango. Talaga nga naman. Ayun o, kita nyo, pati ilalim, pantay po ang pagkakaluto. Pero again, mga manay, yung aking oven na ginagamit, hindi po pare-paras ang init na ibinibigay ng ating ginagamit na mga oven ha. Kaya mas mainam po na kailangan aralin po natin yung gamit po natin dyan sa ating kitchen. At kung wala kayong oven, pwede po ito sa kawali. Pwede po sa improvised oven mga manay. So kapag ipapak na natin, pwede kayong gumamit ng mga ganito, yung plastic na lagayan ng cookies. Na-order lang po ito online. Lalagay ko na lamang po sa aking description box sa baba kung saan ako neto nag-order para pwede kayong makapag-order sa kanila kasi napakasyalang tignan no. Then meron na po itong pandikit para po nakasealed na yan. Para pag nagki-crave kayo or biglaan, kailangan ninyo ng bibit-bitin na pangkutkutin sa inyong pupuntahan. So, the best idea to mga manay, yung ating cookies kasi kape na lang at tubig ang kailangan nitong ipares. At meron na tayong cookies. Ayan o. Presentableng tignan, saktong-sakto yung pagkakabake natin. And I'm sure na ma-enjoy po ng inyong pamilya ang lasa nito. At para naman sa costing nitong aking mga nagamit na sangkap, kasama na tong pambalot ng ating cookies, yung electric oven natin. So, dito gumastos lang po ako ng nasa 320 pesos lahat. So, sa 320 pesos, i-divide natin sa 15 pieces ang ating nagawa na cinnamon mocha cookies. Pumapatak lang po ng 21 pesos ang isang ganito kalaki na talaga namang isang piraso pa lang ay busog ka na. So, dito po pwede nyo itong ibenta ng 60 pesos. So, sa 60 pesos, minus nyo lang yung 21 pesos na puhunan, ay pwede kayong kumita ng 39 pesos sa kada isang ganito. O, diba? Hindi na masama. Kaya para po sa ating mga mommy, mga kuya, ate, tito, at tita na mahilig mag-bake at gustong kumita, kayang-kaya nyo itong gawin at pwedeng-pwede nyo pong pagkakitaan. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Talaga namang nabusog ako dito dahil napaka-chewy, napaka-moist at talagang saktong-sakto yung tamis na pwedeng-pwede talagang pambaon at ipangregalo sa ating mga mahal sa buhay. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!